This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Good morning, kumusta? Kumusta po mga daddy? Kumusta mga mommies? Kumusta sa lahat ng minamahal nating ka-Family Matters? Isa na namang mapagpalang Sabado ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at tunay ngang espesyal ang umagang ito. Hindi lamang dahil Sabado ngayon, kundi dahil muli tayong binigyan ng pagkakataong magsama-sama, magkwentuhan, matuto at higit sa lahat, magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Dito sa Family Matters Saturday Special, bawat Sabado ay nilaan natin ang ating oras para sa mga kwentuhang totoo, mga kwentuhang puno ng pagmamahal, sakripisyo, maliliit na tagumpay at walang sawang pag-asa. Ito ang mga kwento ng pamilyang may anak na may special needs, mga kwentong maaring hindi laging naririnig ng marami ngunit karapat-dapat na maunawaan at mapakinggan. Kaya saan man kayo naroon ngayong umaga, Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mainit at taus-pusong pagbati sa ating mga masusugid na tagapakinig ng Family Matters Saturday Special. At kung ngayon pa lamang tayo unang magkakasama, nais kong sabihin sa iyo na welcome. Masaya kami na narito ka, sana ay maramdaman mong may lugar ka rito at na ang programang ito ay maging kaagapay mo sa iyong paglalakbay bilang magulang, caregiver, guro man o miyembro ng isang pamilyang may anak na may espesyal na pangangailangan. Magandang umaga din po sa ating mga manonood at nakikinig online sa pamamagitan ng Facebook, YouTube at ng ating live stream. Nasaan man kayo ngayon dito sa Zamboanga City, sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o maging sa ibang panig pa ng Pilipinas at ng mundo, maraming salamat sa pagpili niyong samahan kami ngayong umaga. Ako po ang iyong kaibigan at makakasama sa susunod na oras, Ibs Ismael, at isang karangalan na muli tayo magsama-sama. Habang tayo nag-uusap ngayong umaga, alam kong iba't ibang ang ating mga ginagawa. Baka ang iba ay nagtitimpla ng mga kape, naghahanda ng almusal at iba pa man. Marahil ay tahimik na inaalala ang isang batang maagang nagising. At mayroon din siguro mga magulang dyan na sandaling ito ay simpleng nakaupo lamang sa tabi ng kanilang anak, nakikinig sa ating programa, Good Morning sa iyo. Kung ikaw ang magulang na iyon, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya ang bawat pagod mo, nakikita niya ang bawat luhang palihim mong pinupunasan. Hindi ka nag-iisa. Kung napapagod ka man, normal lang po ang mapagod. Kung nalilito ka, normal lang namang magkaroon ng mga tanong. Kung minsan ay iniisip mong sapat ka ba bilang magulang, gusto kong malaman mong hindi lang ikaw ang nagtatanong na iyon. Marami po tayo. At iyon po ang dahilan kung bakit narito ang Family Matters Saturday Special upang walang magulang ang maglakbay ng mag-isa. Ang paksa natin ngayong umaga ay Empowering Children with Autism. Napakaganda ng salitang empower. Ibig sabihin ay palakasin, bigyan ng kakayahan at ihanda ang isang tao upang maabot ang kanyang buong potensyal. Kaya let's be excited. Sali na po kayo sa tikwentuhan. Mag-text sa 0916-29-66625. Pwede niyo po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Ngunit, bago natin pag-usapan po kung paano natin mapalakas ang ating mga anak, may isang mahalagang tanong muna akong ibibigay sa ating lahat. Paano natin mapapalakas ang ating mga anak kung tayo mismo, mga magulang, ay hindi pa napapalakas? Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Kung kulang tayo sa kaalaman, paano natin mabibigay ang tamang gabay? Kung tayo ay puno ng takot, pagkalito at pangamba, paano natin matutulungan ang ating anak na harapin ang kanyang sariling mga hamon? Kaya naniniwala ako na unang hakbang sa pag-empower sa isang bata yung autism ay ang pag-empower muna sa kanyang mga sarili. Tayo mga magulang, pamilya na nagmamahal sa kanila. First, I want to open this conversation with a story. When I visited our barangay hall, may nakausap ako isang ina. Habang nagkukwentuhan kami, nabanggit niya na ang kanyang anak ay na-diagnose na may autism. 2 taon na ang nakalipas. Tinanong ko siya, kumusta na po ang anak niyo? Meron na ba kayo binigay ng mga interventions or what? Alam niyo ang sabi niya,
Wala po. Imagine po, 2 taon na ang lumipas mula nang ma-diagnose niya ang kanyang anak. Sa loob ng 2 taon, nanatili lamang ang bata sa bahay. Walang simpleng home intervention, walang structured routine, walang gabay. Hindi dahil sa ayaw ng mga magulang, kundi hindi nila alam kung ano ang susunod na hakbang. At habang pinakikinggan ko siya, naisip ko, ilang pamilya po kaya ang may katulad na kwento? Ilang mga magulang ang uuwi mula sa klinika na may diagnosis sa kamay pero mas marami ang tanong kaysa sa sagot. Ilang ama at ina ang natutulog gabi-gabi na iniisip, ano ang susunod? Tama ba ang aking ginagawa? May pag-asa pa ba ang anak ko? Ilan ang gustong tumulong sa kanilang anak ngunit hindi alam kung saan magsisimula? Mga Family Matters, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Dahil ang kaalaman ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ito ng direksyon. At ang pag-unawa ay hindi lamang nagpapalawak ng isip, pinapalaya nito ang puso mula sa takot at pagkalito. At kapag ang isang magulang ay nabigyan ng tamang kaalaman, nabibigyan din niya ng mas magandang pagkakataon ang kanyang anak na umunlad. Ngayong umaga, bago natin pag-usapan kung paano empower ating mga anak, hayaan muna nating may mag-empower sa atin. Isang taong naglaan ng kanyang buhay sa pagtuturo, paggabay at pagbibigay liwanag sa maraming pamilya. Isang taong makakatulong sa atin na makita ang autism hindi lamang sa lente ng mga hamon, kundi sa lente ng pag-asa, kakayahan at posibilidad. Samahan niyo kami sa isang pag-uusap na maaring magbago hindi lamang ng iyong kaalaman, kundi ng paraan ng iyong pagtingin sa iyong anak at sa paglalakbay ng iyong pamilya. Dahil naniniwala tayo na kapag ang magulang ay empowered, mas nagiging empowered din ang anak. At ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan sa pag-unawa, hinaharap na may bukas na puso at isinusuko sa Diyos ang bawat hakbang ng paglalakbay. Ngayong umaga ay tunay tayong pinagpala dahil makasama natin isang panauhin na ang buong propesyon at puso ay nilaan sa paglilingkod, pagtuturo at pagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang may espesyal na pangailangan. Isa po siyang registered nurse, educator, researcher, healthcare leader, singer, at ngayon ay isa ring certified neurodiversity coach na kasalukuyang naglilingkod sa Australia for 30 years. Naglaan siya ng kanyang buhay sa pangangalaga sa kapwa, pagtuturo sa mga susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals at pagsulong ng evidence-based at person-centered care. Isa po siyang registered nurse sa Australia, hindi lamang sa Pilipinas, kinikilala din ang kanyang husay sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng South Korea, China, Germany, Thailand, Australia at Estados Unidos bilang isang international speaker at researcher. Siya rin po ay naging guro at clinical facilitator sa mga universidad dito sa Pilipinas at maging sa ibang panig ng mundo. At patuloy nagsisilbi bilang care supervisor at night manager sa Australia kung saan araw-araw niyang isinasabuhay ang malasakit at pangangalaga sa mga taong nangangailangan. At mas lalo pang nagbibigay sa atin ng kasabikan ngayon umaga ay ang kanyang panibagong misyon, ang tulungan at bigyang lakas ang mga magulang ng mga batang nasa autism spectrum. Pamakailan lamang ay inilathala niya ang aklat na Empowering Children on the Autism Spectrum, a practical learning guide for parents and caregivers supporting communication, behavior, and daily skills. Isang napakahalagang gabay na puno ng praktikal na kaalaman ng mga estrahiyang maaari magamit ng mga pamilya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So mga Family Matters, isang mainit na pagtanggap po sa ating panauhin, Dr. Maria Monica Doroteo Espinosa. Good morning po, Doc. Good morning, Ibs. Good morning po mga mommy at daddy na nakikinig sa Family Matters at sa mga kabataan din maaring naka-tune in sa ating ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm greeting all of you straight from Adelaide, Australia. Good morning, Doc. Bago natin tayo mag-usap, Doc, no, bago nating pag-usapan ang autism, gusto namin munang makilala po, Doc, ang kayo muna. So can you tell about yourself po, Doc, sa inyong work dyan sa Australia? Kumusta po ang weather dyan po sa Australia? Nasa winter tayo ngayon. Pero unlike sa Canada na nagne-negative 41, ang pinakamalamig na naranasan ko dito ay 3.
no? So okay pa tayo, okay pa. As long as merong may mga pangginaw, kaya pa natin. So far, maganda naman yung panahon. Umuulan pero walang yelo. Unlike dun sa ibang mga countries like South Korea, 'di ba nabanggit mo kanina, nagturo ako sa South Korea as a international professor in the College of Nursing at Usong University in Daejeon, South Korea. Isa sa mga naging part ng life ko na na-train ako is to guide healthcare professionals na nag-aspire na maging nurses, hindi lang dyan sa atin sa Philippines, pati sa South Korea din. And by God's grace, hindi ko naman hahabaan kasi binanggit mo na lahat halos ng aking mga credentials. But then siguro yung more than 30 years of nursing experience, yan meron ako. But when it comes to being certified healthcare provider of aged care and disability dito sa Australia, I have that for 7 years. And as a neurodiversity coach, yan, bagong-bago lang ako dito sa larangan na to. So more or less, mas marami akong karanasan sa aged care and disability na kung saan yun ang nagtulak sa akin para maging expert o sabihin na nating tumingin ng pagkakataon para maging mag-specialize sa ganitong area kasi napakarami ng mga magulang at mga kabataan dito na may autism. At siguro ganun din sa atin sa Philippines, no? Kaya lang sa atin, hindi masyadong pinaprioritize yung tinatawag na diagnosis. Tama ba ako, Ibs? Dito sa Australia kasi dada-diagnose yan. At yun nga, mabanggit ko lang naman before our discussion. Dito kasi sa Australia, napakaganda ng plano nila para sa mga bawat pamilya. Pag may mga pamilya na may mga children with autism, talagang dadalhin sa ospital ng mga magulang, they are required to. Hindi rin siya desisyon lang ng pamilya, kundi required ng gobyerno. Alam mo kung bakit? Because they provide them with benefits at talagang lahat libre mula sa kanilang pag-assessment, evaluation, hanggang sa kanilang mga gamot, hanggang sa connection sa mga professionals na pwede nilang makasama to empower these children, like yung sa auditory, kung may problema sa pandinig, sa speech therapy, mga speech therapist, mga ganon. Kumbaga, na-set na nila in motion ang kanilang mga sistema. Kaya yun yung parang nakita ko na burden sa heart ko, no? Sa atin sa Philippines, wala pang ganyan. Nag-uumpisa pa lang and hopefully magkaroon ng talagang pagbabago sa Pilipinas. At yun yung gusto kong ibahagi sa atin, no? Yung konting kaalaman ko sa pagiging nurse din, no? Actually, Ibs, I'll just correct it para po sa mga tagapakinig. Ako po ay registered nurse sa Philippines at sa USA po. Sa Australia, hindi ko pa po nakuha yung aking registration as a nurse so far, but I'm working as a care supervisor and also as a night manager po dito sa isang aged care and a disability facility po sa Adelaide, Australia. Yun po. Backtrack lang po tayo. Yes. Paano kayo napunta, Doc, sa ganitong field po of being a neurodivergent coach? Ano pa yung parang naging turning point? Ayan, magandang question yan. Siguro gusto kong ibahagi sa ating mga tagapakinig at sa iyo din, Ibs. In one of our conversation, I don't know if you remember that I shared to you, nagkaroon ako ng pasyente. Nakaroon ako ng isang one-on-one patient na modesty aside, po ako, piano teacher din po ako sa atin dyan sa Philippines. I have trained 32 students at palagi ako nagpaparecital. So, mahilig po ako talaga sa instrument, gitara, piano, harp, flute. So,
part of being a care provider, ang ginagawa ko, ina-expose ko yung aking mga pasyente sa music, sa pagpapiano. Meron kaming keyboard, tinutugtugan ko sila. At yung one of my patient is diagnosed to be autistic, non-verbal. Hindi siya nagsasalita, and he's already 17 years old. He cannot shower himself. He grew up spoiled kasi mayamang pamilya. So nalulungkot ako. Pero alam nyo, mga tagapakinig, when I openly gave him the chance to listen to music, magpapasko noon eh. So nanonood ng TV, yung niya is manood ng TV, mag-coloring, ganyan. And then sabi ko, tinawag ko yung pangalan niya, and then sabi ko, halika, I will play piano, I will play sound for you. And then lumapit siya sa akin sa my keyboard, and then doon tinugtog ko yung alam niyo yun, Joy to the World, no? Tinugtog ko. And you know what? Diba yung tan gano'n ang beat, no? Parang ganyan, no? Alam niyo ba na for a while, nakatingin lang siya. Tapos, nung sumunod na, pinakikialaman na niya yung keyboard. So, nakuha ko na yung kanyang parang tinatawag na yung gusto, yung parang interest. Yan, the interest, no? Tapos, maya-maya, napalinga lang ako. Alam niyo po ba, ang ginawa niya, kinuha niya tumupo siya sa keyboard at ginano niya, pero hindi yun ang tunog. Pero yung kamay niya, ginagano niya. So, it means, meron siyang musical capability, pero hindi na-develop. Sayang, sabi ko, if he was, if the parents started, nung nalaman nila, hinanap nila yung kanyang lakas, yung kanyang strength ng bata. Yun yung turning point ko. Nanghinayang ako kasi 17 na siya. Kung bata pa lang ito, na sabihin natin na pwede pang i-train ng mas maaga, marami pa siyang na-achieve, marami siyang, ang alam lang niya mag-color, ang alam niya lang manood ng TV. So it means may kakulangan pagdating sa mga magulang to really support the kids. Nawala yung strength niya, yung finding the strength. With all the yaman, hindi natulungan yung bata. So sabi ko, Lord, kawawa naman. Actually, hindi lang siya. I have been able to take care of autistic children. Hindi lang edad na teenager. Ngayon, patatanda na 48, ganyan, 56. May autism talaga. Pero yung iba, nakakaligo, pero hindi nagsisipilyo. Alam mo yon, maraming kakulangan sa kanila. But you know what? Mamaya, pag-uusapan natin to. Even if they are diagnosed to have autism, these children or these people can actually do what a normal person can do. At yun ang exciting, Ibs, na pag-usapan natin mamaya. And all it takes is for the parents and the caregivers to notice and to really take time to support them from the start until they grow older. Ang daming naiyak na ako, no? Kasi parang naging burden sa heart ko. Paano ba ako makakatulong bilang isang nurse or bilang sabihin natin na isang mag-inspire, mag-encourage, magbigay ng kaalaman sa mga magulang. So dito din na-push yung desire ko magsulat ng libro, Ibs, no? And I think you read my first ebook, and siguro pwede ka rin magbigay ng feedback sa kanila kung ano yung nakita mo doon. Ang daming realization, di ba, Ibs? Na makikita mo na kung babasahin mo, marami. Kasi sinimplify ko siya in a way na madaling intindihin, and ginawan ko pa sumulat pa ako ng workbook alongside the ebook
no, na sinulat ko. Actually, ebook siya ngayon dahil nga mahal magpa-produce ng libro dito sa Australia. But when I go back to the Philippines, I will reproduce it at nakaano na siya na may ISBN and DOI na siya eh. So ano siya, I pray to the Lord for the opportunity, and that's when bigla na lang pumasok yung mga titles ng mga na e-books na pwede kong magawa for this a specific intervention for children on the autism spectrum. Ayun yung 3 libro na nga po yung naisulat ko, no, modesty aside, and it all came out of nowhere. Basta lumabas siya. And I think, Ibs, what can you say about my first ebook? Anong binabasa mo siya? Actually, Doc, no, yung nabigay ko nga sa iyo na feedback, yung una na it's para bang ang dami kong realization na parang for the first time na may nakaintindi sa akin. Kasi parang sabi ko, ang dami kong tanong na akala ko hindi valid kasi parang hindi ako naintindihan ng iba, pero for the first time na pagbasa ko, parang gets niya ang mga aking mga struggles, ang aking mga tanong, tapos para talagang na point out niya talaga yung mga tanong na meron talaga ako na nagbabother talaga sa akin. Kaya praise God kasi at the early age of Isaac nagkaroon ng ganitong libro. Kaya parang no, yung sa tinuruan nyo na sayang, no, yung years na sana na nagkaroon ng early intervention, and it's really important for that yung magulang. Kaya ngayon at this point, Doc, no, can you share us, Doc, at ano ba yung dapat naming malaman about autism? What is spectrum? What is in it po, Doc? Actually, no, I'm not here to be an expert, but I would like to share my knowledge regarding autism spectrum. You know, it is called autism spectrum disorder, or ASD. It is called a spectrum kasi every autistic person is different, 'di ba? Parang lahat tayo individually different tayo eh. The strengths, the challenges, yung unique lahat sa bawat isa. And the support that these children needs ay iba-iba din. No? So, yun yung gusto kong maintindihan ng lahat ng ating tagapakinig sa umagang ito. Autism spectrum disorder po ang tawag, pero tinatawag siyang spectrum dahil nga may uniqueness ang bawat isa sa kanila, may uniqueness sa strength, sa challenges, and sa supporting needs. Ayan, inulit ko lang po para mas clear, no? Autism is not a one-size-fit-all. So, one size fit all, I mean, and the diagnostic framework recognizes that there are 3 levels of needs para dito sa mga individuals na meron nito. And it varies, marami. May variation din po tinatawag, at meron din types ng ASD. So, lahat pong nabanggit ko, yung types, yung levels, yung variation, i-discuss po natin ngayong umaga. No, sa abot po ng aking makakaya, para po sa inyo lahat at maunawaan niyo po. Kasi po sa atin, I don't know kung ang ibang tagapakinig natin, Ibs, ay talagang nung nalaman nilang may kakaibang nakikita sa kanilang mga anak, naoobserbahan sa kanilang mga anak ng ibang mga tao, yung mga magulang ba ay nag-decide na dalhin sila sa doktor para ipa-diagnose, diba? Meron kasing iba in denial pa. Tama ba ako, Ibs? Hindi ganun kasi madaling tanggapin kapag nakikita mo na iba ang anak mo sa iba. But you know what? Children with autism spectrum are a blessing from God. They are actually unique and also special. Lahat naman tayo created by God, special tayo eh, diba? But it's a matter of the parents' understanding
the earlier we try to bring our children to the doctor, mas maganda yon kasi mas mabibigyan natin sila ng tamang suporta. Ang problema sa atin, ang isang sistema sa Pilipinas ay yung tinatawag na stigma. Tama ba ako, Ames, na nahihiya o ikinakahiya ang mayroon tayong mga kamag-anak na kakaiba sa iba. But you know what? Hindi yun yung nakikita ko na dapat gawin ng isang magulang para sa kanilang anak, di ba? Dapat bigyan ng priority yung maunawaan, ano ba ito? Ito ba ay ang kakaibahan ba ng aking anak ay normal o hindi? Yan. So, unahin ko na yung tinatawag nating levels of autism. Okay? Para po sa mga tagapakinig, meron po tayong 3 level of autism. Yung unang levels of autism na tinatawag ay requiring support. Ito po yung mga tao na may social and communication conversation problem. So pag sinabing social, kailangan ng support dyan, di ba? Kailangan din sa communication, speech therapies, di ba? Kailangan mabigyan sila ng support dyan. So may mga doktor para dyan na pwede silang tulungan. Next is yung making and maintaining friendship. Pagka nakikita niyo ang inyong anak hindi nakikipag-usap o ito na yung nagre-require din ng support na dapat ipa-check nga para makita. Isa pa yung flexibility sa routine, tinuro mo na pero hindi nila magets agad yung mga bata, di ba? Uulitin mo ulit hanggang yung ibang mga magulang na frustrate na eh. Pero ito yung talagang tinatawag nating level 1 ng autism disorder which requires support. Level 2, ano tong level 2? Requiring substantial support. Ito yun naman na mga individuals often need more consistent assistance with verbal and non-verbal communication. Yung talagang consistent mo silang tuturuan. Kasi nga, minimally, naintindihan pero hindi talaga magets. So, kailangan ulit-ulitin. Pati sa social interaction may problema. Kasi nga, hindi makapagsalita o kahit verbal naman, hindi nauunawaan yung iba na kausap nila. Next is adapting to change. Meron problema. Kaya yung tinatawag na meltdown, I don't know kung nabasa mo yan sa libro ko, di ba? Yung meltdown at saka tantrums. Kaya nagtatantrums ang bata kasi hindi siya makapag-adapt sa paligid niya. Kaya ito kailangan talagang mga magulang educated dito eh. Kasi yung ibang mga magulang tatamaan ka ng tsinelas, tatamaan ka ng pamalo, di ba? Which is hindi yun ang talagang kailangan ng isang bata na nakaka-experience ng meltdown. Meron silang changes sa paligid nila na hindi nila gusto at di nila maunawaan. And that needs to be understood. The third level is what we call requiring very substantial support. Individuals typically require intensive, ito na yung ongoing support because they may have significant communication challenges, sometimes using few or no spoken words. Ito yung talagang, alam mo yon, yung nag-fish out ka ng gusto mong sabihin nila sa'yo pero hindi nila magawa kasi hindi nila kaya. So, high support needs for daily living. Ito na yung mga talagang iiyak ang mga magulang kasi hindi makapagsalita yung mga bata, hindi nila masabi yung gusto nila. And then pronounced sensory differences, no? Kahit napaso na, hindi umiiyak. Alam mo yun? Yung may ganon. So, syempre, paano mo poprotektahan ng anak mo? Kung nakita mo na paso na, hindi naman umiyak. Yung sensory differences, no? And difficulty coping with changes. Ito na yung talagang sabihin natin nagwawala even sa mga department store. Kung meron ka nababalitaan na ganon, di ba? May nakikita tayo mga bata na ganon, nagwawala sa department store. Hindi mapigilan ng mga magulang, nagbe-meltdown. So, yun yung tatlo, no? First, again, ulitin ko, requiring support. Level 2,
Yun yung level 1, no? Level 2, requiring substantial support. And level 3, requiring very substantial support. Ito po yung level 3 natin ang medyo mahirap na tulungan. So kailangan po talaga na mag-diagnose ang ating kung meron po tayong anak na nakikita natin kakaiba, no? Pero hindi po ito hindi po ito sakit. Lilinawin ko lang, 'di ba? Sa libro kong sinulat, hindi po ito sakit. Ito po ay iba lang po ang kanilang development. Iba lang po, meron silang sariling mundo. Pero kung pwede nating masabi na kung sa tamang suporta ng pwede natin maibigay, yung tinatawag nating positive support para sa kanila, yung mundo pong yon kaya nating pasukin at kaya natin silang matulungan. There are 5 types of autism. No po? 5 types. According po sa statistical, diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition, text revision, meron po tayong tinatawag officially 5 na types ng autism. Pero po, ang sabi po ng National Institute of Neurological Disorders and Stroke, yung 2025 po, inalis na po yung isa, yung pang-5 sa so meron na po tayong 4. Pero babanggitin ko pa rin yung pang-5 na po para lang po meron kayong dagdag na kaalaman. Ang una po ay yung tinatawag nating classic autism o yung autistic disorders. Yung classic autism po na tinatawag, ito po yung may significant challenges in social communication and interaction. Hindi po sila respond halimbawa nag-usap tayo Ibs ngayon, no? Meron tayong communication, may sender, may message, may receiver, may feedback, ganyan. Sila, mag-send ka sa kanila, may problema sa message na pabalik sa iyo. Hindi nila mabigay yon ng sabihin natin na maganda or tama. Pero pwedeng kasi verbal, no? May masasabi pero hindi ayon dun sa dapat na tamang response. Ganyan. So, restricted and repetitive behaviors, paulit-ulit, no? Na behavior meron sila. May include language delays and intellectual disability. Others requires moderate to high level of support according to American Psychology 2022. Number 2 po, ito po, ewan ko kung narinig mo na to, Ibs, narinig na rin po to ng mga kababayan natin, Asperger syndrome. Asperger syndrome. Ito po yung tinatawag na average or above average intelligence. Yan. No significant language delay, difficulties with communication and understanding social cues. Ito naman ang problema nila. Often associated with focused interest and repetitive routines. Yan. Na kapag naglalaro sila, meron lang po silang laruan, yun lang yun. Hindi nila iibayin yun. Yun yung parating lang gustong-gusto. Katulad ng bawa yung mga trains, no? Yung mga trains, yung mga pebbles, meron lang silang gustong-gustong nilalaro na yun ang focus nila. Yan po yung Asperger type ng autism. Next po, number 3, pervasive development disorder not otherwise specified o yung tinatawag na PDD-NOS. Excuse me. Previously used for individuals with some but not all characteristics of autism. Symptoms and support needs varied accordingly or considerably. Ibs, nakikita ko nagsusulat ka, no? Tama yan. Bibigyan ko po kayo ng kopya sa lahat po ng mga nakikinig. Ipapadaan ko po through DXAS para mabigyan po kayo ng kaalaman dito. Number 4 is childhood disintegrative disorder o yung CDD na tinatawag. A rare condition characterized by normal early development
followed by significant loss of language, social, and motor skills. Bale, Ibs, meron ako ditong ganito na pasyente. Na-encounter ko po siya, mga tagapakinig, no? Na-encounter ko po itong pasyente na to, magulang siya. Meron siyang 2 anak na diagnosed na may autism. Tapos nung siya din, nagpa-diagnose sa doktor, siya din bilang ina may autism. So late na-discover. So actually, nagtataka din yung asawa niya, on the verge of divorce sila. Christians sila, no, on the verge of divorce sila kasi hindi niya matanggap yung mga anak nila, both of them. And then the mother started to to have this conversation na nakausap ko ito nang sinabi niya na hindi din niya maintindihan ang sarili niya. Then finally, nag-decide siya magpa-diagnose. And you know what? She was really diagnosed with autism as well. So late na niya nalaman. Magulang na siya. She's already 46 years old. So may ganito po na tinatawag, no? And next, number 5, ito po yung sinasabi ko sa inyo na since 2025, inalis na po siya as part ng autism spectrum disorder. Tinatawag na Rett syndrome, RETT syndrome, Rett syndrome. Previously grouped with autism-related disorders but is now recognized as a separate genetic neurological disorder caused primarily by mutations in the MECP2 genes. Okay, it is no longer classified as ASD. Yan, according po yan sa Institute of Neurological Disorders and Stroke or NINDS 2025. So ito po yung mga kaalaman, no, na gusto ko pong ibahagi sa ating lahat. I-share po namin sa inyo ang whole paper na ito. Ito po ay ni-research ko po para sa inyong lahat. So, sa mga tagapakinig, i-request nyo lang po ito sa ating pong host, kay Ibs. Next po, no, yung variation. Okay lang ba? Tuloy natin. Variation. Ito po yung variation ng autism. Meron po tayong tinatawag na 8 variation. Para po ma-check nyo po kung dun sa mga magulang na may autism anak, kung medyo nag-worry kayo sa pambabayad sa pagda-diagnose, ito po, kayo na po ang mag-diagnose. No? Ang variation po ay ang sumusunod. No? Autism presents differently in each individual. Variations may include communication. No? Some speak fluently while others use gestures, visual supports, or augmentative and alternative communication. You know, so merong hindi nakakapag-communicate, merong nakakapag-communicate pero hindi malinaw. So number 2, intellectual ability. May problema sa kanya pong ability to understand, no? While others have average or above average intelligence, meron pong iba na super talino naman. Yan. Maganda na nga po ngayon, sa panahon ngayon, na meron na po tayong computer, tama ba, Ibs, na pwede nang makipag-interact yung mga bata. Na ngayon, may nagsasalita na nasa si Peppa Pig, ganyan, o kaya yung mga nakikita ng mga bata. Dati tayo Ako po personally, ewan ko po yung mga kaidaran ko na di po ba tayo piko, taguangpong, mga ganon. Tapos ang communication lang natin, magbasa ng libro. Dito po ngayon, interactive. Diba? Interactive. So, yung intellectual ability pwedeng ma-develop. Actually, pwedeng ma-develop using modern technologies. The next one, pangatlo, is sensory processing. May problema. Yung variation is people may be highly sensitive or less sensitive to sounds, lights, textures, smells, or touch. Nakakita na po ba kayo ng isang bata na meron pong headset? Kasi very sensitive siya saan? Sa sound. Ayaw niya. Tapos meron po yung mga bata na nakasalamin po siya na na talagang madilim.
kahit po ano, basta pagka maliwanag, maano siya, affected siya. Sensitivity is part of this, yung variation na to. Sensory, pagpaprocess masyadong sensitive. Next po is social interaction. Some seek friendships but find social rules difficult. Others preferred limited social interaction. Yung ayaw makipagkaibigan. Yan, makikita mo agad yan, obvious sa social interaction. Next, behavior and interest may have focused interest lang. Yung patuloy na sinabi ko, no? So, kung ano lang ang gusto nila kainin, laruin, tawag bigyan ng pansin, yon. So yung kanilang enjoyment ay very limited and based on routine. Yan. Engage in repetitive movements that help with self-regulation. Yan. Executive functioning. Next is executive differences in planning, organization, attention, working memory, and take completion are common. Ito po, yung executive functioning na to ay may kinalaman sa tag dito yung brain and also yung pagbibigay niyang attention sa mga bagay-bagay, very brief, hindi focus, hindi maka-focus ng tama. Next is emotional regulation. Ito po, very common to. Nako. Some experiences challenges managing emotions, stress or unexpected changes. Yun po yung common. Ibs, ewan ko kung naranasan mo to, bilang parent, yung tantrums at meltdown. Naranasan mo ba ito, no? Kay Isaac? And then next is yung co-occurring condition. Ito yung co-occurring condition. Yung some autistic individuals also have ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Naku, patay na. Combination. So may anxiety, sometimes may epilepsy, sleep differences, intestinal issues, or learning disabilities. Ito yung combination na tinatawag. Ito yung mahirap kasi lahat na yata ng sakit nasa bata or nasa tao. Ayan. So yun po yung variation natin, no? Paano ba natin sila masusuportahan? Ayan. Ito po yung sinusulong ko sa akin pong isinulat na libro na Empowering Children on the Autism Spectrum. Ang akin pong unang-una na gustong banggitin po sa lahat ay yung tinatawag natin strength-based perspective. Dapat po ang perspektibo natin sa ating pong mga anak o sa ating pong kung tayo po caregiver ay makita natin yung strength niya. Di ba? Yung strength, ano ba strength niya? Para matulungan ko siya. Very, very important yun. Autism is not simply a collection of challenges. No? Many autistic individuals also demonstrate remarkable strength. Ano ba yun? Baka gusto niyo isulat. Such as exceptional attention to detail. Alam niyo po ba? Ewan ko kung napanood niyo po yung anak ni Katrina Halili. Si Katie, no? Isa po siyang autistic child with autism, pero ang galing niya sa mathematics. Very tinatanong mo siya ng edad at napanood ko po yung isang video niya. Ay grabe, ang galing niya, lahat tama. Ang sagot niya, sabi ko, ang talino naman ito. Meron po siyang autism, pero matalino siya sa math. Meron pong mga bata na hindi lang po natin na-discover. Matatalino po sila. Magagaling po sila. They are what we call, if I may say it, a gifted child. Hahanapin mo lang ang kanilang strength para matulungan sila. Next is strong memory, no? Kaya po nilang magbigay ng mga magaganda na memory. Okay, honesty and integrity. Ito po yung mga bata na parang alam mo yon, childlike in a way. Ay kasi yung ibang mga bata nagsisinungaling na, pero sila honest and about integrity. Kasi nga, pag nasabihan din naman, wag magsisinungaling, madali silang matuto dito.
Next is creativity and innovation na po. Naku po, alam niyo po ba, no, Ibs, isi-share ko na sa kanila ha. Nakita ko po yung mga ginagawa ni Isaac. Diba, Ibs, pinakita mo sa akin yung mga drawing niya. Napakagaling po ng anak ni Ibs. At pinakita din po ni Ibs sa akin yung mga video niya. Nasusundan niya po in Japanese. Imagine niyo po yung si Isaac, diba, Ibs, no? Naaaral niya na mag-isa lang po siya. Ang kanyang kasama ay yung computer lang, no? Ibs, tama ba ako? Can you enlighten us with this, no? So, hindi ko siya masyado, kasi 'di ba sabi, usually talaga bawal ang gadgets. Parents ngayon na mag-gadgets. Pero ako kasi tinitignan ko kasi kung bakit siya nag-gadgets. And praise God kasi yung tinitignan niya kasi sa mga videos. Kahit lang ako sa mga parents po diyan, no, hindi lang about restricting one habit. Pero titignan natin kung ano ba yung nakakatulong, kasi sa akin naman yung gadget naman tinitignan ko talaga yung mga videos na pinapanood niya. So far ang mga videos na pinapanood niya more on educational videos. So memorizing vegetables in Japanese. Dati Chinese. Tapos lately naman, Doc, 2 days ago, sabi ko ano naman tinitignan niya? Nag-Arabic naman siya, Doc. Di ba ang talino? So, amazing lang, Doc, for that. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan nating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kainaan niya po namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Scan lang po ang QR code ng ating GCash sa bank account para sa inyong donation. And please send a message para acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. So ngayon po, dito na po tayo sa ating part 2. Doc, question lang po, Doc, no? Na-start na po natin yung about sa inyong WIN framework. So, na nakasaad po sa inyong libro. And I'm really excited, Doc, kasi ina-apply ko siya sa aking devotional, ang libro, aside from the Bible. Part of that, more on reflection and sa book niyo po. And really thankful, Doc, kasi I'm really excited actually sa school. Talagang sinashare ko yung libro nyo. Sabi ko, mga parents, mga mami, basahin yung libro kasi it really helped me. So, Doc, can you give us more about the book na sinulat nyo po? Actually, for everyone's information, 3 na po yung librong na isulat ko. Empowering Children on the Autism Spectrum. At ito po yung actually yung para sa mga magulang, You Matter Too, 'di ba? Ibs na isinulat ko na very very timely para sa mga magulang kasi ito po ay guide for parents who are parents and caregivers na feeling at a loss na, Ibs, no? Na parang nanghihina na dahil punong-puno na sila ng pagsubok sa buhay na kung saan hindi na sila kulapay sa hirap kasi sa problema, sa hindi naiintindihan kung bakit nangyayari sa kanilang mga anak. So, yun yung book na isinulat kong isa. And then isinulat ko rin yung isang book na tinatawag natin na what do you call this? The Harmony book. Actually, ito hindi ko pa na masyadong na-promote to eh. The Harmony Will Blueprint. Alam niyo po ba na ito po ay isang napakagandang libro? Hindi po dahil akong sumulat, kundi kasi po dito yung tinatawag na will frame. Meron pong 8 na category. Siguro sa ibang panahon natin ito pag-usapan, no?
is 8 categories ng buhay ng inyong mga anak kung saan makikita niyo po alin po sa mga kategorya ng buhay nila, alin ang level na napaka-high nila at alin yung level na napaka-low nila, kung saan doon niyo po sila matutulungan para mag-improve at makita yung strength nila eventually. Meron po doon sa 8 yon, lahat po yun ang aspeto ng buhay nila. At yun ang excited ako na mabasa ninyo, no, ng mga na tagapakinig din natin. And then yun nga yung itong framework naman na binabanggit mo, Ibs, actually ito po ay isa pa pong project in my mind. Ito po ay isang framework kung saan isa po itong theory na gusto kong i-develop as a neurodivergent coach. Bakit? This will help po para matulungan natin ang ating mga anak o ang kung meron po tayong inaalagaan, no? Ano tong WIN framework? WIN as in W-I, capital W-I-N. WIN means watch for strength. Ano to? Observe the child's unique abilities, interests, and potential rather than focusing on their challenges. At ang nangyayari po kasi dahil hindi natin sila naintindihan, ano ba yan, naiinis ka na sa mga challenges na nakikaharap mo sa buhay, pero actually doon sa pag-aalaga sa mga batang may autism, marami po silang abilities, marami silang mga interest, i-discover lang po natin. Yun po yung gusto kong ma-focus. Every child is blessed with talents and skills. But how can we help them? We have to watch and observe for their strength. Diba? Ano yung I? Ang sabi po doon sa pinupush kong theory ay means invest in individualized support. Huwag po natin silang ikahiya, huwag natin sila itago, ilabas po natin sila. The more po natin silang matutulungan sa pamamagitan ng provide personalized, evidence-informed strategies that match the individual strength. Doon po sa libro na sinulat ko, nagbigay po ako ng mga puntos paano natin gagawin to bilang mga magulang o bilang tagapangalaga. Ano po? Makita natin yung kanilang learning style, yung needs nila, makita natin yung goals natin na pwede mabuo out of observing their strength, no? So mag-invest po tayo sa pagsuporta, no, individually pagsuporta dito sa mga alaga natin. And ano yung N? Nurture growth and new possibilities. Paano ito gawin? Create supportive environments that encourage confidence, independence, resilience, and lifelong learning para sa mga bata. Paano natin ginagawa to? Ibs, siguro nabasa mo, no? Dun sa aking unang libro na Empowering Children with Autism, binagbigay ako ng mga pwedeng gamitin, yung daily planner, yung daily support, like yung may mga notes na isusulat, o kaya meron kayong, kung gusto niyo silang turuan magsipilyo, no? May mga drawing na paano gagawin mula sa pagkuha ng toothpaste, 'di ba? Hanggang sa pagsipilyo, hanggang sa anuhin mo talaga, bibigyan mo sila ng process to follow. Nang sa ganun, ma-nurture mo yung growth nila. Nagkakaroon siya ng marunong na siyang, pati po yung magsuot ng damit, pagbutones ng damit, di ba? O kaya naman yung pagsuot ng medyas, yung mga ganun, bigyan natin ng mga process yung mga bata. Kasi hindi siya madali, pero pag ni-nurture natin ito sa kanila, eventually, may mga bata po very clear po ito kanina doon sa variations at saka po sa types. May mga bata po na mabilis pumikap, may mga bata mabagal, na kailangan nila yung tinatawag na routine para mabuo yung kanilang mga ginagawa. So, doon po sa WIN framework, ano po nga yun ulit? Ang sabi doon, watch their strength, invest in their individual support, and
and nurture growth and new possibilities. The guiding principle of the WIN framework is very simple. It recognizes that autism is not a limitation to overcome, but a different way of experiencing and interacting with the world. By watching for strengths, investing in individualized support, and nurturing growth and new possibilities, we empower autistic individuals to achieve meaningful outcomes, improve their quality of life, and flourish according to their own strengths, aspirations, and potential. Ang ganda nung ang ganda nung prinsipyo, ang ganda nung theory kung mabubuo ito. Kaya nga po, mga kaagapay, meron akong isang panawagan, Ibs, no? I hope you will allow this, no? Sabi ko, idinadalangin ko na gabayan at pagpalain ng Panginoon ang WIN framework na aking isinusulong upang ito ay mapatunayan na sa pamamagitan ng pananaliksik o yung tinatawag nating survey at maging gabay sa pagbuo ng mga tiyak, epektibo at evidence-informed na paraan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga batang merong autism. Ang inyong pong lingkod ay may karanasan sa autism, pero ang limitasyon ko po ay kailangang i-prove ko pa po itong framework na to, di ba, Ibs? Through what we call questionnaire and a survey. And I hope sa mga tagapakinig po natin ngayon at kapag nabuo na po yung Zamboanga Peninsula Autism Society, and hopefully makakuha po ako sa inyo ng mga respondents kung i-allow niyo po, no, na magawa ko po itong research na ito at ma-build up ko po ito at makagawa tayo ng theory. Ito po ay theory na isa pong Pilipina na nurse na tulad ko ang nagsusulong. So sana po ay sa mga tagapakinig, kung gusto nyo makibahagi dito, si Ib sabi niya makikibahagi daw siya. Kung gusto niyo po makibahagi ay kayo po ay malugod kong iniimbitahan para po mabuo po natin to at marami po tayong matulungan. Doc, thank you po, Doc, no. We are really blessed for the book, and talagang we will take part of that mission. So bago tayo mag closing, Doc, grabe, marami pa akong gustong itanong sa inyo, marami pa akong it's just that we are time bounded. So yeah. Lastly, Doc, kasi sabi niyo, Doc, sa WIN framework, it's about watching for the strength, invest in individualized support, and nurture growth and possibilities. Pero question, Doc, what is it for us? Kasi, sadly kasi, Doc, why as parents, minsan, hindi namin to ginagawa kasi hindi namin nakikita kung may future bang aking anak. Can you encourage, Doc, na how to open our perception na may kailangan namin tong gawin? Ano ba yung dapat naming isipin, Doc? Future ba talagang anak? Siguro, Ibs, no? Gusto kong magbanggit. Meron tayong tinatawag na doktor na may autism. May lawyer po na may autism. Meron pong magaling na cook na may autism. Babanggitin ko po yan sa inyo sa mga susunod na kapag matuloy pa po yung meron tayong part 2 gusto ko pong malaman ng lahat na ang mga children with autism are gifted people. Hindi po sila yung sabihin natin, wala namang mapapala pagkano kasi may autism. No! They are gifted and they can achieve in life. They need the support that they can get in order for them to reach the goal. Siguro, hindi lang sila, no? Yung mga magulang, lahat naman tayo, may plano tayo para sa mga anak natin, di ba? Let's not put our hope into waste like parang
nalungkot na tayo, ay naku, hindi to makakapagtapos, wala to. No, they have what it takes. Kung may mga normal na individual na sabihin natin may napupuntahan, sila din meron. And all it takes is for them to be given the proper support. And if we will just focus on the strength-based perspective, which I am really, into presenting it sa aking pong mga libro na isinulat na nabanggit ko kanina. Gusto kong makita ng mga magulang yung growth and development ng kanilang mga anak. And makikita mo na ikaw mismo matutuwa kasi makikita mo na anak mo may pupuntahan pala. And hopefully kasi si Senator Risa Hontiveros, no, meron siyang isinulong na para sa autism eh. Ito currently lang, di ba? Pero hindi pa talaga sila hindi pa talaga maayos yung binasa ko kasi nalimutan ko lang kung ano yung may reading doon na kung ano yun eh. Pero limited pa siya. Kung makikita lang natin yung kung paano ginagawa sa ibang bansa yung paghangalaga sa mga children with autism, on the autism spectrum, maiinggit tayo. Pero hanggang dito muna tayo sa kaalaman, mga magulang, mga tagapakinig, meron po tayong magagawa. Hindi po nila kailangan ng ating pong pagbubuli. Yung ibang mga bata na bubuli, di ba? Which is so sad. And ito po yung sabihin natin na kasalanan eh. Pero sana wag tayong magbuli ng mga ganito kasi sila yung mga special people na kailangan nating suportahan at alagaan. Siguro magbibigay ko ng final conclusion just to conclude the discussion that we have. Ibs, if you may allow me to do it, okay? So rather than viewing autism as a scale ranging from mild to severe, may ganun kasi, di ba? May mild, moderate, severe na description ng autism. Rather than doing that, it is more accurately understood as a spectrum or diverse strengths, challenges, and support needs. Doon po natin tignan. Every autistic individual is unique with these distinct abilities, preferences, and ways of experiencing the world. The 3 support levels, which I've mentioned, 1, 2, 3, do not measure a person's worth or potential. Instead, they describe the type and intensity of supports an individual may require at a particular point in time. Effective support is built on recognizing, katulad po ng sinasabi ko, strengths, respecting individual differences, fostering independence, and providing personalized, evidence-informed intervention that empower each person to reach their fullest potentials and thrive in their homes, school, workplace, and community. Isa po tayo sa susi ng kanila pong magandang kinabukasan. Let's do it for our children. Thank you, Doc, for this. Hopefully, Doc, for the next, we can still invite you to... Yes, of course. Why not? Sa inyong mga ka-Fine Matters, salamat po. Ito lang po yung siguro, Doc, no, sa akin lang, kung nagbibigay lang sa akin ng hope, yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Minsan sa atin, tayo, piniklaim natin yan na God has prepared a future for us. Yun yung ina-apply ko din sa anak ko, Doc, na kung mahal ako ng Diyos, mas mahal ng Diyos ang aking anak. At Amen. Hinandang plano para sa kanya to prosper him, not to harm him, to give him hope and a future. Amen. Doc, can you close us with a prayer po, Doc?
Yes, but before that, Ibs, no, I would like to emphasize in this Disability Week na ating sineselebrate. Sana po mga magulang, mga mommy, daddy, mga tagapakinig, meron po kayong natutunan, no, sa ating pumaikling pag-uusap. Doon po sa awitin ko na Baguhin Mo ang Puso Ko, na naging kabahagi po ng ating pong talakayan ngayon. Sana po maging prayer din po natin yon. Let us pray po. Ayaan niyo pong pangunahan ko ito sa panalangin. Pagtatapos natin sa panalangin. Thank you, Father God in heaven, for the precious gift of every child on the autism spectrum. Bless every parent and caregiver with wisdom to understand patience, to persevere and unconditionally love and nurture this child according to the unique purpose you have designed. When the journey feels overwhelming, Father, we pray that you renew their strength and fill their hearts with hope. Help them celebrate every step of progress, trust your perfect timing, and find peace in your unfailing presence. Surround them with supportive families, compassionate professionals, and caring communities. Guide them to become strong advocates who recognizes their children's abilities, encourage their growth, and help them reach their fullest potential. May your Holy Spirit provide daily comfort, courage, and discernment. Let every home be filled with faith, joy, and love. And may every child be embraced with dignity, acceptance, and understanding. We entrust every family into your loving hands, believing that with you, all things are possible. Father, in this Disability Week that we are celebrating, we are praying that you will continue to bless each family, each parents, each children. May we experience your loving presence today and always. This we pray in Jesus' name. Amen. Lord, Dok, salamat po sa ating pag-uusap. And Lord, salamat din po for blessing our conversation. Dito po muna magtatapos, Dok, ang ating kwentuhan sa umagang ito. Naway, naging makabuluhan po ang ating kwento and hoping that this morning's topic will help us become better parents. Dok, thank you so much. Salamat po. God bless. You're welcome. At salamat po sa pakikinig, patuloy at pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lumos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Romel, Pauline at Rolando Alfonso, na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyaman po namin kayo magsamahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po, ako si Ibs Ismael, si Doc Monica, na nagpapala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan ito ng pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at pinagkakatiwala sa Diyos. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino.